ibabahagi ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging gamit ang dayami. Kung marami ang dayami sa inyong lugar ay napakagandang taniman nito ng kabuting saging at pwede natin pakinabangan. Una ay ang gagawin natin ay tipunin natin ang mga dayami na natuyo sa bukid. Para sa ganun ay pwede natin siyang maimbak at ito yung ating ibababad na rin na nakasako. At kung mayroon naman kayong ilog, pwede nyo naman sa ilog na ibabad. At maglagay tayo sa tubig ng lime at saka molasses. At ibabad natin siya ng 1 oras o 2 oras. Pagkatapos ay ilagay natin siya sa terik ang araw at lagyan natin ng plastic. Pagkatapos ng 3 araw, atin na siyang babaliktarin para sa ganon ay mabulok. Mas maganda kasi pag yung gagamitin nating dayami ay nabulok na. At nang sa ganon ay hindi rin tumubo ang Coprinos. Kung bakit sa terik ang araw tayo nagpapabulok ng dayami para sa ganon ay maiwasan natin yung pagtubo ng kabuting o Coprinos. Pagkatapos natin siyang mabaliktad after ng ika 6 days ay baliktarin natin ulit para sa ganon ay talagang maganda yung kanyang pagkakabulok at ganoon na rin na pwede na natin tong taniman. Pasingawin lang natin siya, palamigin natin siya bago natin sa tataniman. At ito na, lumamig na yung ating kinumpos na dayami o binulok na dayami. Pagkatapos natin siyang makumpos ay mag-prepare naman tayo ng laundry basket na ating pagtataniman. Ang pagtatanim ay nasa gilid-gilid lamang. Itong binhi na aking ginamit ay galing sa akin. Kung gusto niyo naman ng binhi ay i-message nyo lang ako. At pagkatapos natin sa malagyan, bawat gilid ay ilalagay naman natin yung plastic. Bawat layer maglalagay tayo ng binhi sa gilid-gilid. Kung marami kayong laundry basket na luma na ay pwede ninyong gawin ito. At lagyan natin ng plastic. Isunod naman natin itong parang box na pinaglalagyan ng prutas. Pwede rin tayo magpatubo sa ganitong lalagyanan. At bawat layer ay maglalagay rin tayo sa gilid-gilid ng binhi ng kabuting saging. Ganyan lang yung ating paglagay. Kung mayroon naman kayong madri cacao, ay pwede nyo naman ding lagyan ng madri cacao. Pero sa akin, hindi ko na nilagyan. Pagkatapos, ay isunod naman natin itong ganitong pamamaraan ng pagtatanim ng kabuting saging. Bali, ang kapayan ng ganito, paggawa natin ng bed ay nasa 10 to 15 inches yung kanyang taas. Yung lapad niya ay nasa inyo na kung 15 o 20 inches. At pagkatapos ay lalagyan natin siya ng binhi sa ibabaw. Pwede tayong gumamit ng 3. Sa 3 meters ay pwede natin gamitin ang 3 piraso. Pagkatapos natin sa malagyan sa ibabaw, ay pwede natin siyang takpan ng kunting dayami sa ibabaw. At pwede rin hindi natin lagyan ng kunting dayami sa ibabaw. Nasa inyo na rin yan. At lalagyan natin siya ng pagkatapos natin siya malagyan ng plastic, atin siyang pasisingawin after ng 7 days. Ito na pala yung ating tanim na ika 7 days. Yan yung sa box at gan na rin doon sa mahaba. At mag-prepare naman tayo ng tubig na may kunting lime. Pwede tayong gumamit ng timba at spray natin o kaya iwasik natin kagaya ng ginawa ko. After natin nagpasingaw sa ika 7 days, ito na at 8 days ay mayroon ng mga malilit na tumutubo. Yan yung senyales na mayroon ng mga pausbong na kabuting saging. Pagkatapos ng ilang araw pa, ika 10 days, ito na yan, itsura niya. Pwede na siyang i-harvest. Sa ganitong pamamaraan ay makakain tayo at na rin na hindi lamang tag-ulan, kundi anong buwan ay pwede tayong makatikim ng kabuting saging.
sa ganitong pamamaraan at hindi masasayang ang mga dayami. At ito na nga ay hinarvest na natin. Sa pag-harvest ay pag yung mushroom ay nakita na natin na paoblong yung itsura niya ay i-harvest na natin. Kasi pagdating ng hapon o kinabukasan ay bubuka na yan. Mas maganda pag ganitong mga size yung ating harvestin. At ito na pa yung sumunod na araw. Marami pa rin yung tumubo. Ito yung ika-11 days. Bali, hinarvest na natin din yan at makikita ninyo maganda pa rin yung kanyang pagtubo. Kaya pwedeng gamitin ang dayami sa pagtatanim ng kabuting saging. At ito na nga, hinarvest na namin yung mga kabuting saging. Napakaganda na mag-harvest ng kabuting saging sa dayami. At kung gusto ninyo yung ganito, gusto ninyong malaman, ay tapusin nyo lamang yung video ito. At kung nakaabot ka sa video ito, ay huwag mo namang kalimutan na i-share sa iba na sa ganon matutunan din nila ang pamamaraan ng pagtatanim ng kabuting saging gamit ang dayami na hindi napapansin ng karamihan na pwede palang taniman ng kabuting saging ang dayami. At ito ay naka 1 kilo rin tayo. At nung una ay kulang na 1 kilo. Pagkatapos ng ilang araw ulit ay makikita rin natin itong mga ginawa din natin na maliliit ay mayroon na ring mga pausbong na kabuting saging. Ayan yung makikita ninyo. Ganun na rin doon sa laundry basket. Mayroon na rin mga umuusbong na kabuting saging. Yung malilit pa. Ayan. At ito na naman, nag-harvest na naman tayo sa ika-12 days. Marami pa rin yung mga natirang kabuting saging. Bali kasama ko rin pala yan yung aking anak na nag-harvest. At marami pa rin yung naani natin sa dayami. Kaya napatubuan ng kabuting saging ang dayami. Hello sa inyong lahat. At ito pwede palang patubuan, no. Makikita nyo na yung ganito, yung medyo patulis na yung itsura niya. Ganyan yung pag-harvest natin sa mushroom. Kahit maliliit pa yan, pag patulis. Parang ito, medyo maliit pa to pero patulis na. Harvestin nyo na yan. Tuturo ko sa inyo kung paano magpatubo ng kabuting saging. Una ay kumuha tayo ng dahon ng saging na tuyo at atin siyang hati-hatiin sa 12 inches o 10 inches. Tapos ilibog natin, ibabad natin sa tubig kagaya ng aking ginagawa ng 4 na oras. Pagkatapos natin siya maibabad ay alisin natin siya sa tubig at pagkatapos ay mag-prepare tayo ng ating pagtataniman, maghanap tayo na lugar o sa silong ng punong kahoy na hindi direct sunlight. At bungka-bungkalin natin yung lupa para mas magandang ilatag yung dahon ng saging. At ito nilagyan natin ng darak yung ating binhi. Bali dalawa yung aking gagamitin sa 2 sako. At pagkatapos na nalagyan ay kumuha rin tayo ng dahon ng madre cacao. Kung walang madre cacao sa inyong lugar ay pwede naman yung dahon ng malunggay. Kung wala naman ang dahon ng malunggay sa inyong lugar ay pwede naman yung repolyo. At depende kung anong available na dahon sa inyong lugar. At bawat layer ay maglalagay tayo ng binhi kasama na yung madre cacao. At kung malamig sa inyong lugar ay mas maganda na mag 7 layer tayo. At bawat taas ng bawat layer na ating ginagawa ay 4 inches. Ganyan yung ating paggawa ng pagtaniman ng kabuting saging. At atin siyang inaayos para sa ganon ay maganda yung pagtubo ng ating
kabuting saging. At pagkatapos natin siyang malagyan, bawat layer, ang paglagay pala ng binhi ay pwedeng sa gitna, kaya ng aking ginagawa. Pwede rin yung sa gilid. Pero kung gusto nyo na mas marami kayong magawa o mas marami kayong mataniman na dahon ng saging, ay okay lang naman yung gitna lamang na aking ginagawa. At pagkatapos na natin siyang matapos na taniman at makagawa tayo ng ilang layer, ay tatakpan din natin ito ng plastic na binasan din natin para sa ganon ay magtudog-tudog sila. Ito ay yung mga inalis doon sa sako o kaya sa banyerang plastic. After ng 10 days ay ito na, mayroon ng mga malilit na mushroom. At hintayin lang natin ng 14 days at lalaki na. Yan yung mga maliliit na kabuting saging na tumubo. Sana nakatulong itong video ito kung meron kayong maraming saging sa inyong lugar. Ayan o, ang daming tumubo. Magandang araw sa inyong lahat at ituturo ko sa inyo sa araw na ito kung paano gumawa ng binhi ng kabuting saging. Una, kumuha tayo ng tuyong dahon ng saging at putulin natin siya ng 12 inches gaya nitong aking pinapakita sa inyo. Yan o. Yan. Ganyan yung pagputol natin at isako natin. Pagkatapos ibabad natin siya ng 3 oras lang. Pwede kayong magbabad kung malit lang yung gagawin ninyo, pwede naman sa batya o kaya timba lamang. At pwede naman kayong gumawa ng 5 piraso lang na binhi o kaya 6 na piraso. Pwede na doon sa timba, pero pag maramihan ay ganito yung gagawin ninyo. Ibababad natin siya sa drum. At kung maliit lang, pwede na yung batya o kaya timba. Pagkatapos natin siyang maibabad ay patiktikan natin siya ng 1 oras at pag wala nang tumutulo ay ganito ang gagawin natin. Atin siyang putol-putulin sa maliliit na piraso. Para sa ganon ay kasya siya at yan na rin may spread natin pag itatanim na natin. Pagkatapos natin siyang mahiwa-hiwan ng maliliit na piraso ay atin naman siyang lalagyan ng lime. At nasa inyo na kung malit lang, lagyan nyo pa rin ng lime. Kung wala naman ay okay lang naman. At pwede na ganun na ilagay na natin sa plastic bag. At kung maramihan, ganito naman yung gagawin natin. Pwede rin optional na maglagay ng kunting darak. Pero kung wala naman ay pwede ng purong dahon ng saging. At pagkatapos ay kumuha tayo ng plastic. Pwede naman yung plastic ng asukal o basta makapal na plastic. At ilagay lang natin siya sa plastic, isiksik natin at nasa inyo na kung marami o maliit. Pero pag ganito naman sa aking ginagawa, ito ay nasa 500 grams ang laman niya. At itong gamit ko na plastic ay 6x10. At pwede kayong bumili sa mga bilihan ng plastic. Pagkatapos ay lalagyan natin siya ng rubber band. At kung pwede naman na lagyan na natin siya ng PVC neck sa ganito bago natin siya ipapasteurize. Pero sa akin ay ginawa ko muna ay nilagyan ko siya ng rubber band. Bali 4 lang na ikot. Tapos ipapasteurize natin siya ng 4 na oras. Bali may tubig yan sa loob, konti, tapos may patungan ng mga binhi na ginawa natin. Ganon din yung gagawin ninyo pag maliit lamang sa lalagyanan. Basta kung may available sa inyo kung anong lalagyanan. At pagkatapos palamigin natin siya ng ilang oras. Pag malamig na, itataniman na natin siya. Kumuha na rin tayo ng kabuting saging. Kung mayroon tayong tanim na kabuting saging o sa wild, mayroon kayong nakita na kabuting saging na tumubo sa sagingan, ay atin siyang kukunin. Pag wala naman ay pwede naman kayong bumili sa akin ng F0 at yun yung ating isasalin. Pagkatapos na siyang mapalamig ay lalagyan natin siya ng PVC neck.
Itong PVC neck ay ito yung PVC na tubo na plastic na kulay itim. Kung wala naman, pwede naman yung takip ng mga soft drinks na malalaki. At bale, i-sterilize din natin yung ating gagamitin na ganito na aking ginagamit. Bale, yung gagamitin natin na matulis na bagay, katulad nito ay atin siyang sterilize gamit ang alcohol. Yan, pati yung kamay natin para sa ganon ay hindi makontam yung ating gagawin. Bali sa gitna lang yung ating ilalagay para sa ganon hindi magkaroon ng green mold. At lagyan natin siya ng bulak para hindi pasukan ng maliliit na insekto. Kung pang tanim-tanim naman, lagay lang kayo ng tela. Ayan, maggupit kayo ng tela. At after ng 15 days ay ito na fully ramified na at pwede nang itanim. At ito pwede na rin siyang ipadala. Magandang araw sa inyo lahat at ibabahagi ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging gamit itong ating binhi ng kabuting saging. At ito ang ating gagamitin sa pagtatanim. Una, ang gagawin natin ay kumuha tayo ng tuyong dahon sa puno ng saging. Pagkatapos natin kumuha ay ito ay hatiin natin ng 12 inches o 10 inches at ilagay natin sa sako. Hindi na natin siya tatalian at ibabad natin siya ng 4 na oras. Pagkatapos natin siya mababad ng 4 na oras o 5 oras ay ito ay alisin natin sa tubig para sa ganon ay mabawasan yung tubig. Pagkatapos natin patiktikan ay maglagay tayo ng kahoy sa gilid-gilid na ang haba ay 3 meters at maglagay tayo ng unang layer at ang kapal nito ay 4 inches. At ang paglagay ng binhi ay sa gilid-gilid lamang at lagyan natin siya ng madrikakaw o malunggay sa gitna. At ginamit natin palang abono dito ay 3-14 na organic. Kung meron sa inyong lugar na 3-14 organic, ayun ang gamitin ninyo. At ganyan lang yung aking paglagay ng binhi ng kabuting saging sa gilid-gilid lamang. At lalagyan natin ulit siya ng panibagong isang layer. Ganon pa rin, 4 inches pa rin yung kanyang kapal nang sa ganon ay mas maganda yung pagtubo ng kabuting saging. At pagkatapos natin siyang mataniman ay ilalagay naman natin ang plastic. At pagkatapos ay 7 days ay buksan natin ito at pagkatapos ng another 7 days, ika 12 days o 14 days ay ito na. At makikita ninyo na napakarami na tumubo. At pag ganyan na makikita natin yung patulis na yan, makikita ninyo yan yung pwede nang i-harvest o yung makikita ninyo na nagkabitak na doon sa kanyang dulo. Yan ay dapat nang i-harvest. Yan yung makikita ninyo. Yan yung mga pwede nang i-harvest. Pag ganyan yung itsura niya ay pwede nang i-harvest. At pag sa pagpapasingaw, kung ilang beses ay sa ika 7 days. At pwede nyo naman tingnan, silipin ng umaga. Huwag nyo lang buksan ng buo. At pag ganyan na nakikita ninyo ay pwede na yang harvestin. Yung mga medyo patulis. Pero pag yung mga pabilog na ganyan, huwag nyo munang harvestin. At maganda yung ginamit nating na abono kung makikita ninyo. Yung organic na 3-14 yung ating ginamit. At napakaganda naman yung naging resulta. At makikita ninyo na napakaganda yung pagkatubo. Basta tama lang yung ating ginagawa sa pagpapasingaw ay dapat sa ika 7 days. Basta makita ninyo yung inyong ginawang bed ng kabuting saging ay puno na ng amag ng kabuting saging, pwede nyo na siyang pasingawin. Kung ika 5 days pa lang ay fully ramified na, ay pwede nyo niyang buksan at pasingawin ng 10 minutes o kaya 20 minutes. At ganyan lang yung ating gagawin. At sa nagtatanong naman kung pwede bang buksan after ng 7 days o ika 8 days, ay pwede nyo naman silip-silipin pagkatapos nung nagpasingaw sa ika 7 days, tapos kinabukasan ay gusto nyong makita, pwede ninyong buksan.
At makikita nyo naman na ito hinarvest na namin at nakaangat yung plastic. Pwede nyo yung buksan ng buo pag nag-harvest kayo. Nang sa ganun ay hindi kayo mahirapan sa pag-ani ng kabuting saging. At yung mga naiwan ay lalaki naman yan. At wag lang yung direct sunlight kung bakit namatay yung mga pinheads, yung mga maliliit na mushroom ay dahil sa sobrang init, hindi dahil sa pagbukas ng ating plastic na pagka-harvest. At ganito ang nagka-harvest yung mga makikita ninyo na maramihan yung kanilang tinatanim. Talagang binubuksan ng buo. Yan yung makikita na paraan ng pag-aani para makita ninyo yung pwede at hindi pa pwedeng i-harvest. At sabi ko nga, kung nakita ninyong patulis gaya nito, yan mayroong may bitak na sa kanyang dulo, ay harvestin nyo na yan kasi mamayang hapon ay yan ay bubuka na o kaya kinabukasan ay bubuka na yan kasi mas mahal yung presyo ng kabuting saging pag ganito yung kanyang size at mas masarap din yung kanyang texture kaysa doon sa bumuka. Kaya pag kayo ay nag-ani, ganyan yung tamang pag-aani. At ang presyo pala ng kabuting saging ay naglalaro sa amin ng 400 to 800. Depende rin yun sa lugar. Mayroon din naman sa ibang lugar ay 300 lamang o kaya 250. Pero dito sa Luzon ay ganun ang presyo. Naglalaro doon sa 350 to 800 yung presyo. At napakasarap ihalo sa mga gulay itong mushroom kahit sa munggo at ano na rin sa ibang lutuing gulay katulad ng pakbet at iba pang gulay katulad ng ampalaya ay napakasarap yan pag hinalo. At sana may natutunan kayo sa pagtatanim ng kabuting saging. At ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging. Una ay kumuha tayo ng dahon ng saging na tuyo at putulin natin ng 10 inches to 12 inches at ibabad sa tubig ng 4 na oras at pagkatapos ay mag-prepare naman tayo sa maglagay kayo ng sako sa lupa. At ang kapal ng bawat layer ay 4 inches at mag 7 layers tayo pag ganitong malamig ang panahon. Ang paglagay pala ng binhi ay sa mga gilid-gilid lamang katulad nito na nakikita nyo sa video. At maglagay tayo ng madre cacao sa gitna. Kung wala kayong madre cacao ay pwede naman yung dahon ng malunggay. Kung anong available sa inyong lugar at lagyan natin ng plastic at pagkatapos ng 7 days ay ito ay alisin natin yung plastic para pasingawin at after ng ilang araw ay ito na at pwede nang i-harvest. Pag ganyan na napatulis ay pwede nang i-harvest yan. Pag ganyan na nakikita nyo ang itsura, pwede nang i-harvest yan at para sa ganun ay ulamin o ibenta. At ito naman ay hinarvest na namin na at salamat. Sana wag niyong kalimutan mag-like and share sa ating video. God bless sa inyo lahat. Magpatubo ng kabuting saging gamit ang dahon ng saging. Ang gagamitin natin dahon ng saging ay yung tuyo. At putulin natin siya ng 12 inches o kaya 10 inches ang kanyang haba katulad nito. Ganyan yung ating pagputol. Pwede natin siyang ilagay sa sako. Huwag na natin itong tali-talian na gaya na ginagawa ng iba. At pagkatapos natin siyang maputol-putol ay bababad natin siya ng 4 na oras pag tag-ulan at taglamig. Pag summer naman ay pwede natin siya ibabad ng 6 na oras. Kaya na ito. Ito ay nibabad ko na ng 4 na oras at hinango ko na siya sa tubig na ating pinagbabaran. At pagkatapos, prepare natin ang dahon ng malunggay at yan na rin yung binhi natin gagamitin. At naglagay na rin tayo ng sako sa lupa para sa ganun ay maiwasan ang pagkaanay ng ating substrate na gagamitin katulad ng dahon ng saging. At yan na rin maglagay rin tayo ng kahoy sa gilid-gilid. Bawat 1.5 meter ay maglagay tayo o 1 meter para sa ganun ay hindi matumba yung ating gagawin na patubuan ng kabuting saging. At
ang bawat layer, itong unang layer na ating ginawa ay 4 inches. At ang paglalagay ng binhi ay doon sa gilid-gilid. At ang paglalagay ng fresh na dahon katulad ng malunggay ay doon sa gitna. At kung wala naman kayong malunggay ay pwede rin naman yung Madre Cacao. Yun yung ilalagay natin kung wala tayong malunggay. At ganyan lang bawat layer. At sa pangalawa, ganun ulit na 4 inches yung kanyang kapal. At doon na rin ay maglagay tayo ng dahon ng malunggay sa gitna. Yung fresh yung ating ilalagay o kaya kakawati. Ganyan. At pangatlong layer, ganun pa rin. Ilalagay natin yung binhi sa gilid-gilid. At nasa inyo na kung tumpok-tumpok yung ilalagay ninyo o yung pag-spread ninyo ay pahaba. At nasa inyo na yan. At nasa inyo rin optional kung maglalagay rin kayo ng triple 14 na abono. Konting-konti lang yung ating ilalagay bawat layer. Ang paglalagay ng abono ay optional lamang. At pwede tayong hindi maglagay ng abono para sa ganun ay baka marami yung mailagay natin ay sanhin ng pagkamatay ng ating tanim na mushroom o kaya pagtubo ng maraming kopreno sa ating ginawang substrate na patubuan ng kabuting saging. Ganyan lang yung ating gagawin, tapos atin siyang ayusin para sa ganun ay maganda yung kanyang pagkakagawa. So ang paglalagay ng mga kahoy ay sa gilid-gilid, bawat isang metro ay maglagay tayo ng kahoy para sa ganun maiwasan ang pagtumba ng ating substrate. At ang kapal ng bawat layer ay nasa 4 inches. At pag tag-ulan ay mag 7 layer tayo at pag mainit naman ay mag 5 layer lang tayo. Pagkatapos natin siyang magawa ay lagyan natin siya ng plastic na mahaba. Kung wala naman plastic na mahaba, yung kahit na dugtong-dugtong, basahin nyo muna yung plastic bago nyo pagtulugtungin para sa ganun ay magdugtong siya. At pagkatapos ng 7 days ay magpapasingaw tayo katulad ng ating ginagawa sa ating video ngayon. Ito ay pinapasingaw natin ng 4 na minuto o kaya 20 minutes o kaya 30 minutes. Nasa inyo na yan. Para sa ganun ay matrigger yung ating mushroom para siya ay tutubo. At after ng 14 days, ito na at ready nang i-harvest. Ang pag-harvest ng mushroom ay yung ganito na bilog-bilog pa lamang na makikita ninyo. Yan ay pwede nang i-harvest. Yung medyo patulis na yung kanyang itsura. At kung maliliit pa yan, kahit na o kaya makikita natin na kahit na maliliit yan, basta patulis ay i-harvest na natin. At kung nakita naman natin na malalaki pero pabilog pa rin, ay nasa atin na kung harvestin natin o hindi. Ayan.